kaganapan? Anong mga gamit na nakaraan ang patuloy niyo pa rin ginagamit? Sa ating pagpapala, basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, talataan 6. Sa autobiografiya ni San Agustin na pinamagatang Confession, kanyang sinabi na, "Huli na ng kita ay ibigin, o kagandahang laging luma, laging bago. Ikaw ay nasa akin, ngunit ako ay nasa labas, at doon kung saan kita sinama." Ang mga linyang ito nagsasaad ng pagbabagong loob ni San Agustin na hinanap ang katuturan ng buhay at natuklasan na ang tanging sagot ay si Jesucristo. Kahit na ninais niyang sundan si Jesus ng buong puso, ang alaala ng kanyang mga dating pag-ibig na kasiyahan, pagnanasa, kasakiman, pagmamalaki ay pinagmumultuhan siya. Sa kanyang paghahanap, kanyang nasambit, ang ating mga puso ay hindi mamapanatag hanggat hindi sila humihinglay sa Diyos. Maaari tayong makatumpong ng inspirasyon sa buhay ni San Agustin na sa kanyang kawalang kapanatagan at pagiging makasalanan ay natuklasan na si Jesus ang daan, katotohanan at buhay. Bilang daan, si Jesus ang tanging daan na maghahatid sa Ama. Maraming maling daan ang binibigay ng mundo na maaari natin pagpilian, ngunit tanging pamagitan lamang ni Jesus at pagsunod sa kanyang mga halimbawa ay maaari nating masumbungan ang buo at ang matagalang kaligayahan. Bilang katotohanan, ang malaman na kasaysayan ay tanda ng pagiging Katoliko. Lahat tayo ay nagugutom at nauuhaw sa katotohanan dahil ito ang pinakamalalim na pangangailangan ng espiritu ng tao. Mag-isang mapapatunayan ng kasaysayan na ang simbahang Katolika ay tinatag ni Jesus na siyang katugunan sa lahat ng mga katanungan ng puso ng tao. Bilang buhay, dumating si Jesus upang makapagbigay ng pamuling kasagutan sa mithiin ng buhay. May mga bulaang propeta na magtuturo sa atin kung paano mamuhay ng walang pakialam at walang pag-asa. Dapat nating tandaan na si Jesus na namatay at nabuhay namang muli para sa sangkatauhan ay naghahangad na tayo ay mamuhay ng ganap. Tanging si Jesus ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kanyang ipinagkatiwala ang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa sa nag-iisa, banal, katoliko at apostolikong simbahan na siya mismo ang nagtatag. Lahat ng kanyang tinuro na ipinahayag ng Diyos ay hindi nagbabago maging noong nakaraan, kasalukuyan at magpa-kailanman. Ang mga huling linya sa autobiografiyang Confession ni San Agustin ay nagsasabi na ang mga nilikang bagay ang nagpalayo sa akin sa iyo, ngunit kung sila ay wala sa iyo, hindi talaga sila umiral. Ikaw ay aking nalasahan. Ngayon, ako ay lalong nagugutom at nauuhaw sa iyo. Hinipo mo ako at ako ay napaso para sa iyong kapayapaan. Bawat tao ay may karapatan, kalayaang mamili ng relihiyon. Ngunit tanging si Jesus lamang ang makakapaghatid sa kaligtasan. Ito ang ibig sabihin ng kasabihang extra ecclesiam nullia salus, na nangangahulugang sa labas ng simbahan ay walang kaligtasan. Sadyang napakaganda ng ating simbahan na nanatiling luma, na nanatiling bago. Para sa ating pagbabahaginan, ating sagutin ang katanungan na paano mo isasabuhay ang mga sinaunang katuruan ng simbahang Katolika sa modernong panahon. At para sa ating pagtulong, tayo po ay inaanyayahan na maging aktibo sa pagtuklas ng marami pang otentiko at tunay na katuruan ng simbahan. Kasama ng iyong asawa at mga miyembro ng sambahayan, dumalo sa mga online na session ng Live the Faith na nagaganap
tuwing ikadalawa at ika-4 na Huwebes kada buwan. Muli po, huwag nating kalimutan ang ating pagbibigay dahil sa ang Diyos ay mapagbigay. Tayo bilang tugon ay nawa ay maging mabuting tagapangasiwa sa pamamagitan ng pagiging hindi nagbabagong espiritual na tagapagbigay ng ating ikaw. Marami pong salamat.